sa kanyang buhay. Ang pagbibigay ng kanyang buhay na kung saan siya ay natago sa krus, mahigit 2,000 taon na nakakaraan. At ang araw ng linggo, ngayong linggo, ay tinatawag na Easter Sunday. Hindi ko naman maintindihan bakit Easter Sunday. Pero para sa atin, ito po ay tinatawag nating Resurrection Sunday. Hindi tayo para maghanap sa mga itlog dahil kung maghahanap po kayo ng itlog, panalo kami kaysa sa inyo. Panalo kami itlog. Bari-bari, may pula, may puti, may basag, may sabaw, may halo-halo, marami kami. Pero hindi po ito Easter Sunday. Ito ay ang Pasko ng pagkabuhay na kung saan ang buong mundo ay dinudulita at inaalala na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay. Hindi nanatiling nakalibing. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli. At ngayon ay nananatiling buhay na naupo sa kanan ng Ama sa kalangitan. Subalit, sa maraming tao, parang hindi naranasan ang sabay buhay. Subaybayan natin, ano ba ang pangyayari? Sabi ko nga, maging ang mga alaga, huwag natin pagtakhan. Kung tayo parang hindi natin naranasan na ang Diyos ay buhay, huwag natin pagtakhan dahil mismo ang mga alaga noong panahon ng Panginoon Jesus ay hindi rin naunawaan ang mga pangyayari. Tingnan po natin ang nangyari. Sa aklat po ng buwan, isang umaga na medyo madilim-dilim pa, ang sabi doon, ang mga kababagihan, kasama si Mary Magdalene, at yung isa pang Mary na ang ina na Panginoon Jesus, at may isa pang babae sa Salome, sila'y maaga pa lang ay nagpunta doon, kung saan nakita nilang nilibing ang kanilang Panginoong Jesus. Nagpunta sila doon, at upang makita nila kung ano ang nangyari. Ang katunayan, sila ay nagpunta doon upang dumalaw at tingnan muli ang bangkay. Tingnan natin kung ano mga nangyari. Yan. Madilipan ng unang araw ng Sanlinggo si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan. Nakita niya nawis ng bato ipinakit sa pintuan ng libingan. Ito po isang napakalaking bato na kung saan ay hindi kaya itulak ng ilang tao. Kailangan maraming tao upang ito ay nawakpan. Subalit nakita niya nakabukas na. Kaya patakbo siya nagpunta kay Simon Pedro at isa pang alagad na mahal ni Jesus. Ito sa'yo walang iba kundi si Juan na sa rin ang sumulat. Sinabi niya, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin nagmalaman kung saan dinala. Pagsilip po natin, si Maria hindi niya naiintindihan at nagulat siya. Bakit nawawala ang bakay? Bakit wala at bukas na bibingan at wala yung katawan ng Panginoon Jesus? Hindi natin masyadong maakal si Maria na magawa niya lahat ng bagay nito sapagkat hindi lahat ng oras ay kasama niya ang Panginoon Jesus. Ang laging kasama niya ay ang mga alagad. Amen? Subalit ganun pa man, marami siya nakita, marami siya nakasabihan at nakita niya paano ang Panginoon ay nangaral. Subalit ito po kapansin-pansin ang mga alagad. Natapos sana sila ang nakakaunawa. Ang sabi dito, kaya si Pedro at ang nasabing alagad, si Juan, ay nagpunta sa libingan. Magkasama silang tumakbo, ngunit ang nasabing alagad ay mabilis kaysa kay Pedro. Talaga naman nagpapauna sa sila, no? Kaya naunang dumating sa libingan yung si Juan. Sabi dito, yung po ito at pumilit sa loob, nakita niya alaka ang kanyang lino. Gayon man hindi siya pumasok. Pakupansin natin siguro ito si Juan
sa may pintuan, sa may entrada ng libingan, hindi siya nakapasok. Siguro nagtakot ka, noon ka na nagpon niya. Kaya ano nangyari? Si Simon Pedro, nakasunod niya, ay dumating at tuloy-tuloy na umasok sa libingan. Alam ito si Pedro, kakaiba eh. May ugali talaga siya na, kahit ano kaya, titingnan ko yan, diretso ko siya. Ano nangyari? Nakita rin niya ang mga vino na nakalakad doon at ang telang binalot sa ulo nito. Telang lang po nakita. Ang tela nakatiklop sa isang tabi, hiwalay sa mga kayong lino. Dahil dito, pumasok din ang alagad na naunang dumating sa libingan dahil may kasama na kayo. Hindi pa nila naunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangan